Maki-update tayo sa binabantayang low pressure area at magiging epekto nito sa lagay ng panahon sa bansa. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, lalo ngang tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Matapos kasing tumawid po nito kagabi, dito po yan sa pagitan ng Northern at ganoon din ng Central Luzon, ay napunta na po ulit yan dito sa dagat. Kaya po nakaipon ulit yan ng moisture na kailangan po nito para lumakas. Huli itong namataan, 415 kilometers, kanluran po yan ng Bacnotan, La Union. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maglabas-pasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Kung sa loob ng PAR po ito maging bagyo, tatawagin po natin yang Bagyong Auring, ang unang bagyo ng 2025. Dito po sa ating satellite image, mapapansin po ninyo na nasa kanlurang bahagi po ng low pressure area itong mga kaulapan. Kaya naman, wala na po yung epekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy po nitong palalakasin yung hanging habagat o yung southwest monsoon. Ito po yan, hinahatak niya yung habagat. At dahil mistulang hahampas dito po sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, yung hanging habagat, dito rin posible pong maranasan yung mga matitinding pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po sa Luzon bukas may mga pag-ulan. Sa ilang bahagi po yan ng Mimaropa, Calabarzon, ganoon din dito sa Bicol Region at sa ilang lugar po dito sa may Central Luzon. Pwede pong maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at kasama na rin po dyan itong ilang lugar sa Northern Luzon. Nakikita po ninyo halos buong Luzon na may mga pag-ulan po sa hapon at meron din po mga malalakas na ulan kaya maging handa pa rin po sa posibleng pagbaha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan bukas. Pwede pa rin pong may mga break o yung pong pansamantala pong hihinto tapos bubuhos ulit pagkatapos po ng ilang oras. Kaya dapat lagi po tayong nakahanda. May mga pag-ulan din sa Visayas, bukas po yan ng umaga pero mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Pagsapit po ng hapon, mas ramdam po yung maulang panahon dito po yan sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi po ng Samar and Leyte provinces. Kaya doble ingat. Sa Mindanao naman, may chance rin po ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon, kasama sa makakaranas niyan itong Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi rin ng Soc-Sargen. Sa heavy rainfall outlook naman po ng Pag-asa, paghandaan din yung mga malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa epekto ng habagat, lalong-lalo na sa may Zambales at sa may Oriental Mindoro o Occidental Mindoro din po. No, inaasahan po natin yan. Yung moderate to heavy naman, Metro Manila, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Meron po tayong mga matitinding pag-ulan. Ganon din sa Romblon, Palawan at pati na rin sa Antique. Samantala, may mga kumpol ng mga ulap o cloud cluster din po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At patuloy po nating tututukan kung mabubuo rin yan bilang panibagong sama ng panahon sa mga susunod na araw. Yan muna latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.